Okay, game na ba kayo? Samahan niyo ako sa isang, napakabilis pero super interesting na tour dito sa ating solar system. Tara't silipin natin kung ano ba talaga ang mga sekreto ng mga kapitbahay nating planeta. 4.5 billion kilometers, grabe 'di ba? Parang ang layo. Pero yan mismo yung biyaheng sasamahan nyo sa akin ngayon, mula sa nag-aapoy na araw hanggang sa pinakamalamig, pinakamalayong sulok ng sistema natin. So, buckle up! Okay, so simulan natin yung paglalakbay natin sa mga planetang pinakamalapit sa araw. Ito yung tinatawag na inner rocky planets. 4 sila, at tulad ng pangalan nila, siksik sila at mabato. So, 88? Anong meron sa 88? Well, yan lang naman ang bilang ng Earth days para umikot ang Mercury, yung pinakamaliit na planeta sa araw. Grabe yung bilis, no? Kumbaga, 1 taon sa kanila, wala pang 3 buwan dito sa atin. Ang bilis ng birthday mo doon. Sunod, itong parang cosmic twins, ang Venus at ang Earth. Alam nyo ba? Halos pareho sila ng laki at bigat. So ang tanong, bakit ang Venus naging parang impyerno sa init, pero ang Earth, paraiso? Ang sagot, nasa atmosphere. Sa Venus kasi, sobrang kapil ng ulap, kaya natrap yung init. Yan yung classic greenhouse effect na sobrang tindi. Dito mo talaga makikita kung gaano ka-espesyal yung balance dito sa planeta natin. At syempre, ang huli sa inner rocky planets, sino pa ba? Yung sikat na red planet, ang Mars! At dahil mas malayo na siya, yung 1 taon doon, grabe, 687 na araw. Halos doble ng sa atin. Kaya kung sa Mars ka nakatira, medyo matagal-tagal ang hihintayin mo bago mag-birthday ulit. Okay, tapos na tayo sa mga batuhan. Medyo lalayo pa tayo ngayon Pupunta na tayo sa teritoryo ng mga dambuhala, yung kaharian ng mga gas giants. At heto na nga sila, ang ating Giants roster. Mula sa pinakamalaki, si Jupiter, hanggang sa pinakamalayo, si Neptune. Alam nyo, iba talaga ang mundo nila. As in, wala kang matatapakan lupa dyan. Puro lang sila umiikot na bola ng gas at yelo. Unahin natin ng hari ng lahat, ang pinakamalaki, si Jupiter. Para magka-ideya kayo kung gaano to kalaki, isipin nyo to. Kahit pagsama-samahin mo lahat ng ibang planeta sa solar system, kasya pa rin sila sa loob ng Jupiter. Wow! At yung sikat na Great Red Spot niya, isa yung bagyo na mas malaki pa sa buong planeta natin. At lalo pang nagiging weird, di ba? Tingnan mo to, si Uranus parang bolang natumba, umiikot siya ng patagilid. Si Saturn naman, 1 taon doon, katumbas na ng halos 30 taon dito sa Earth. At si Neptune, sobrang layo, 4.5 billion kilometers. Sobrang dilim at sobrang lamig doon. Dito mo makikita kung gaano ka-extreme talaga ang mga lugar sa kalawakan. So, pagkatapos nating libutin yung mga planeta, teka, balikan natin yung sentro ng lahat ng ito. Kasi 'di ba, lahat sila parang sumasayaw lang sa paligid ng isang bida, ang ating araw. Paano nga ba nagiging posible ang buhay dahil sa araw? Well, simple lang. Una, yan ang source natin ng init at liwanag. Pangalawa, yan ang nagpapatakbo ng klima at water cycle natin. Pangatlo, yan yung energy source. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang gravity niya. Yung hila niya ang nagpapanatili sa ating lahat sa tamang orbit para hindi tayo lumutang at mawala sa kalawakan. Okay, so pagkatapos ng grand tour natin, oras na para umuwi. Balik tayo sa iisang lugar sa buong cosmos na alam nating may perpektong kondisyon para sa atin, ang ating tahanan. At yun yung pinaka-takeaway natin dito, di ba? Kaya nga tayo nabubuhay dito sa planetang Earth kasi nandito yung ideal conditions para sa mga organismong tulad natin. After mong makita yung mga sobrang init at sobrang lamig na planeta, mas maa-appreciate mo talaga kung gaano tayo kaswerte. Ang Earth ay hindi lang basta isang planeta, isa itong napaka-espesyal na lugar. So kung ganito ang mga kondisyon para mabuhay dito, ano kaya ang posibleng nagtatago sa ibang lugar? Kung dito sa atin nagkaroon ng buhay, paano naman kaya sa bilyon-bilyong iba pang mundo, hindi lang dito sa solar system natin, kundi sa buong universe? Yan ang iiwan kong tanong sa inyo. Salamat sa pagsama sa biyaheng ito.